gusto kong humingi ng patawad sa nanay ko na una sa lahat, gusto ko lang pong humingi ng patawad sa nanay ko na matagal nang umasa. 3 years na siya, 3 years or let's say 7 years na siyang umaasa na makikita niya kami. Pero dahil nabigo kita, mother, ayan, humingi ako ng patawad sa iyo dahil alam mo naman nagkaroon ka ng mga anak na mapapride at inuna pa yung mga galit, inuna pa yung mga kahiblaran. So, ako na humihingi ng patawad sa iyo and sana maging maayos yung pamilya natin pero darating ang panahon na darating yung time na magiging maayos din pero this time hindi muna kasi medyo mabigat pa yung pinagdadaanan ko. Welcome back again to my YouTube channel, guys. Ayan. Ganito kasi yung nangyari, guys. Dapat ang plano namin uuwi kami sa June. 1.5 months na lang uuwi na dapat kami. Kaya lang ang nangyari, nagkaroon kami ng alitan ng kapatid ko, yung kapatid kong babae. Ganito kasi yun. Plano namin, matagal na kami nagplano na uuwi kami ng Pilipinas dahil nga, syempre, 7 or 8 years na kami hindi nakaka-uwi. At this time, since na nagkaroon ako ng formal na trabaho at permanent worker na ako, so nakakaipon ako ng pera kasama yung asawa ko. And since yung asawa ko hindi pa nakakauwi ng Pilipinas, hindi pa siya nakakarating ng Pilipinas, so plano ko nga dapat na iuwi siya doon para ma-meet naman niya, man lang niya yung pamilya ko kasi gusto din naman niya na ma-meet sila. Yun ang plano namin. Kaya nag-ipon kami ng pera para makauwi kami this year, month of June, which is yung vacation namin sa trabaho. Dahil pinayagan kami na magbakasyon ng 1 month inside June, which is vacation ng mga bata. So, mas madali lang siya na makauwi kami doon dahil, syempre, vacation ng mga bata. Pwede kami sa Pilipinas ng 3 weeks, 3 weeks, tapos sa probinsya, yun ang balak namin. Uwi kami ng probinsya for 1 month. Tapos bisitahin namin yung binili kong bahay sa Cavite. Pero, ang mangyayari, hindi na matutuloy, guys, kasi hindi na kami matutuloy na umuwi ngayong June. Dahil nagkaroon nga kami ng alitan ng kapatid ko na ganito kasi yung nangyari. Nag-post ako ng picture ng anak ko sa Facebook. Yung kapatid ko na yon nagtanong kung anong nangyari sa anak ko. Anong problema. Ngayon, hindi ko siya nireply sa Facebook kasi nga, syempre, public eh. Ayoko naman na, dahil yung anak ko tinitingnan yung Facebook ko. So, hindi ko siya sinagot dun sa public. Sinabi ko lang na okay siya. Kumbaga, kasi lahat naman tayong mga nanay, tinatakpan natin yung mga hindi dapat takpan na alam naman natin na problema, pero tinakpan pa rin natin, syempre, di ba? So, nagkaroon ako ng time na tawagan yung kapatid ko, tapos i-mention ko sa kanya about dun sa picture na kinoment niya. Ang sabi ko lang sa kanya, humihingi ako sa kanya ng chance na wag na sana sila magtanong. Okay yung anak ko, wag na sana sila magtanong. Kasi the more na magtanong sila, mas lalong lalala yung anak ko. Although hindi okay yung anak ko. Dahil recently na-diagnose siya ng autism with depression. So, kaya ayaw kong pag-usapan na yung anak ko na ibabalik ko na naman yung dati, yung kung ano yung mga nangyayari, i-repeat ko na naman dahil mahirap kasi. Yun ang ini-explain ko sa kapatid ko na huwag ka nang magtanong kasi the more na magtanong ka, yung anak ko, the more na natatamaan siya. So, sabi ko, since nauwi kami ngayong June, sana wag nyo nang tanongin kung anong man yung mga nakikita nyo sa anak ko. Ang nangyari na misunderstood ng kapatid ko. Na misunderstood niya, na high blood siya, nagalit siya sa akin, kung ano mga pinagsasabi. Pinagsendan niya ako. Sabi ko, nag-share lang naman ako ng problema ko sa'yo. Kasi ang akala ko, pag mag-share ako ng problema sa'yo, i-comfort mo ako. Yung i-comfort niyo ako, yung palakasin niyo yung loob ko, alam ko malakas naman na ako. Mas lalo pa yung
mas gusto ko lang pa sana lalong palakasin pa yung loob ko dahil sobra ng dami ng problema at saka hindi ko na kaya yung stress ko, hindi nakakalabas, nandito lang siya, hindi nakakalabas sa gusto kong palabasin, nandito lang siya ako, kaya sobrang hirap na guys, pati yung asawa ko na stress na din, pero kinakaya namin. Ngayon, shinare ko yun sa kapatid ko na akala ko, i-comfort niya ako, akala ko maintindihan niya ako. Kasi yung kapatid ko na yan, tinuring ko siyang nanay. Itinuring ko siyang second mother ko kasi nga, basta mas malapit ako sa kanya. Ngayon, kaya siya ang inunahan ko na i-open yung problema ko. Ang nangyari, na-misunderstood niya, ang akala niya na bawal na siyang magtanong sa anak ko, ganito, ganyan, ang dami niya nang sinabi. Tapos, ganito pa ang kinasasama ng loob ko. Ang anak ko lang yung pinag-usapan namin, ang ginawa niya, pinalaki niya. Nandun na siya sa mga kapatid ko, sa nanay ko, etc. etc. Ang dami niya nang pinalaki na ang point ko lang doon is intindihin nyo sana ang sitwasyon ko, pati ang anak ko. Pero hindi nyo ako, ito ha, direct kita kung manonood ka man dito sa video na ito. Ang direct ko sa'yo, ang intention ko lang sa'yo is gusto ko ma-comfort mo ako, palakasin mo yung loob ko, maintindihan mo ako, pero wala ikaw, ako na tuloy ang gusto mo, ang kailangan umintindi sa'yo dahil sa kahiblaran mo. 'Di ba? Masama yung loob ko kasi wala akong pwedeng magpag-share ng problema ko, kundi kayo lang, yun ang iniisip ko, kayo lang naman ang makakaintindi sa amin. Tapos, yung asawa ko, yung asawa ko, thankful ako na nandyan siya kasi iniintindi niya yung sitwasyon. Hindi man niya yung tunay na anak, pero intindi niya yung sitwasyon at tinutulungan niya kaming mag-iina. Syempre, siya na yung pamilya namin. Ang kinasasama ko lang ng loob na sa yung buong problema ko dito na pinagdadanasan ko, yung dinanas ko dito na problema, magmula nung dumating ako dito after couple of years hanggang ngayon, ayun, wala ni isa sa pamilya ko ang nakakaalam about sa problema ko kasi tulad dati, nung magkaroon ako ng problema dun sa dati kong kasama, sa dati kong kalibin, nag-share ako ng problema, ang natanggap ko lang, pinili mo yung buhay na yan di magtiis ka, yun ang natanggap ko, di ba? So, nag-decide ako na wag na muna ako mag-share ng problema ko kasi nga, mas lalo pang dadagdagan ng problema ko. So, ngayon, since nga yung sa anak ko naman at saka sobrang hindi ko na talaga kaya guys dahil yung stress ko, sobrang alam mo yon yung hindi na ako nahihirapan akong huminga, tapos masakit dito. Tapos parang nauubusan ako ng hininga na galing sa loob hanggang dito lang di siya nakakalabas. Tapos masakit sa dibdib, tapos naninigas na yung mga muscles ko dahil sa sobrang stress. Kaya sabi ko, share ko na lang kaya ito sa pamilya ko. Baka sakali ma-comfort nila ako, maintindihan nila yung sitwasyon ng pati ng anak ko. Dahil yung anak ko guys, nagte-therapy na siya ngayon. Nagkakaroon siya ng tulong. Yun naman ang sinabi ko sa kapatid ko na tinutulungan siya. Nagkakaroon siya ng tulong. Thank God na napunta kami sa lugar na ito, sa country na ito, dahil dito libre ang pag-therapy niya. Tapos libre yung inuubo yung asawa ko, nasa bahay kasi siya nagtatrabaho. Tapos I'm thankful na nakarating ako sa lugar na ito dahil yung therapy ng anak ko is libre siya. Libre siya dahil covered naman siya ng insurance dito. Dahil nga Swedish na siya. Kahit naman nung permanent resident pa lang kami dito covered na kaming dalawa. Pero ngayon, mas more on covered kami sa lahat kasi nga, syempre, Swedish citizen na kami. Kaya thankful ako na nakarating ako dito dahil nga, yun, ilang beses na siyang nag-meet ng doktor, ng psychiatrist, basta yung yung nurse, ang dami niya nang na-meet na tao, yung yun, yung mga kailangan ng mga professional na kailangan tumulong sa kanya, marami na siyang na-meet. Ngayon, mag-undergo siya ng rehab. Rehab, yung
Kasi kami, mag-ano kami, kailangan naming mag-attend ng kurso para mas maintindihan, mas lalo pa naming maintindihan yung sakit na autism. At saka yung, syempre may depression siya. Inaano nila kung may ADHD siya. Kaya lang, hindi nila may pagdesisyonan dahil yung anak ko nga may depression. At saka nagsusugat siya sa sarili niya. Minsan naisip niya na gusto niya ng mawala sa mundo. Pero ngayon, yun, mas pinupukusan namin ng time yung anak ko. Kinausap ko yung anak ko na everyday everyday kinakausap ko siya. Tapos, inexplain ko sa kanya na hindi na muna kami uwi ng Pilipinas dahil nga sa sitwasyon na mas kailangan niyang ng tulong, mas kailangan niya ng pagtuunan ng pansin, sabi ko, gusto ko pag umuwi tayo doon, okay ka na. Hindi man maging okay yung autism mo, pero yung depression mo, gusto ko sana maging okay yan. Tapos saka pa lang tayo uwi doon. Tapos yun, inexplain ko rin sa anak ko yung mga bagay-bagay na hindi kaya niya intindihin. Pero hindi ko sinabi lahat sa kanya kasi nga ayaw ko nang dagdagan yung sarili niya, yung problema niya, yung ano. Kasi kaya na depress yung anak ko, guys, dahil magmula nung nandun kami sa bahay ng ex ko, ang daming nangyari, nakikita niya sinasaktan ako nung kalibin ko na yon, yung tatay ng isa kong anak. Sinasaktan ako sa harap nila, tapos umiinom pa yon. Umiinom, tapos gumagamit pa ng pinagbabawal na gamot. Yun. Kaya sabi ko, yung ang dami niya, tapos dito yung language pa niya, kailangan niya pang pag-aralan yung language kasi dito yung anak ko nag-aral ng umpisa. So, nag-aral siya dito ng umpisa, hindi siya nag-aral sa Pinas kasi nga bata pa siya nagpunta dito, 4 years old pa lang siya or magpo-4 pa lang siya nakarating dito. Yun ang ini-explain ko sa kapatid ko na hindi niya ako maintindihan. Ang ginawa niya, ganito ang ginawa niya. In-unfriend niya ako sa Facebook. Tapos, isinendan niya ako ng message na parang nagsusulat siya ng libro. Napakahaba ng message. Na akala mo hindi ako nakatulong sa kanya. 'Di ba? Alam niyo guys, trivia guys ha. Ito yung trivia sa kanya. Ako yung tumulong sa kanya mag-start ng business niya dyan sa probinsya. Ako yung binigyan ko sila ng kahit papano tulong. Alam naman ako magbayad lahat ng pamasahin nila pauwi galing Pampanga papunta ang probinsya. Ako ang nagbigay nun. Nagbigay ako sa kanila kahit papano. Syempre wala naman akong trabaho nung time na yon. Kahit papano, hindi man kalakihan, pero may binigay ako. Galing sa puso ko yon. Tapos ako yun nga, sa business niya, yung tindahan niyang pinalaki niya ngayon, which is thankful ako kasi napalaki niya yung tindahan na binigay ko sa kanya na puhunan. Ngayon ako nagpagawa ng pinto ng tindahan niya dahil walang pinto yung tindahan niya kundi plastic lang ang ginagamit nila. Sabi ko, manakawan kayo dyan, kaya ako na papagawaan ko kayo ng pinto kasi wala daw silang pampagawa kahit naman meron. But anyway, tapos yung pinto nila, pinagawaan ko rin yung pinto nila kasi nga sabi ko, baka pasukin kayo dyan, lalo na may tindahan na kayo, baka pasukin kayo, so papagawan ko na yung pinto. Binigyan ko sila ng pera para ipambili ng pinto. Ang ginawa nila, pinangbili nila materials, pinagawa sila na mismo nang gumawa, which is okay naman kasi mas nakakatipid sila. Tapos yung pinto ng tindahan nila ganun din, yung alam mo yung ganun, ganun din. Pinadala ko yung pera, sila din ang nagpagawa nun. Sila ang gumawa, bumili lang sila ng materials pala gawin yon, which is okay naman. Tapos ako pa ganito, trivia din to ha, yung binigyan ko din siya ng pera para pakunik ng kuryente.
Ngayon, inaway pa ako. Inaway ako dahil nagsabi ako sa kanila for long time, sabi ko, kasi inabot na ng ilang taon na eh. Sabi ko, ilang buwan na yata yun. Kasi tinanong ko siya, sabi ko na ano nang nangyari, ba't madilim pa rin kayo dyan? Di ba binigyan ko kayo ng pera para pang pakunik ng kuryente nyo? Bakit hanggang ngayon wala pa rin yung kuryente nyo? Ano na nangyari? Sinabi ko naman sa inyo na, sabi ko nga sa kanila, sabi ko, pag kulang kayo ng wire, sabihan nyo lang ako. Syempre, hindi ko naman lahat ibibigay ang pera, no? For isahan, sabi ko. Siyempre, hindi ko ibibigay lahat. Malay ko kung magkano yung malay ko kung magkano gagastusin. Pero at least, binigyan ko sila ng pera para magpa-start ng kuryente. Tapos ngayon, sinabi ko pa nga sa kanila na sabihan nyo lang ang pagkulang kayo ng pangbili ng wire para ako na magbili ng wire sa inyo. Ngayon, inabot ng ilang buwan, hindi niya ginamit, hindi nila hindi nila pinakunik. Tapos nung nagtanong na ako, nasaan na yung kuryente ninyo, ganyan. Sabi nila, nag-aantay daw sila ng libre. May libre daw na pangpakunik ng kuryente doon sa barangay na yun. Ay sabi ko sa kanila, libre naman yung binigay ko sa inyo. Bakit nag-aantay pa kayo ng libre ng iba? Hindi pa ba sapat yung binigay kong libre sa inyo? Sabihin na natin, okay, mas maganda yung libre ng barangay, ganito, ganyan. Pero sana, in-explainan ako, sinabihan ako na mas maayos, sinabihan ako sinabihan nung nagtanong, sinabihan ako, hindi pa kami nagpakunik kasi nag-antay kami kasi narinig namin, ganyan, ganyan. Hindi, inaway pa ako eh. Inaway pa ako. Pinairal yung kahiblaran, pinairal yung pride. Porke ako yung bunso na babae, ako yung bunso na anak, ako na yung paiiralan ng kasamaan ng loob. Ako na yung tumulong sa kanilang lahat, ako pa yung masama ang loob, 'di ba? Ako pa yung masama ang ugali. Sinindan niya ba naman ako ng napakahabang video chat, ilalagay ko nga dito na masama daw ang ugali ko, pinapaiyak ko daw si mother. Ito anak ko lang yung pinag-uusapan namin pero nakarating siya sa pinaiyak ko daw yung nanay ko. Pero wag ka, yung ginawa ko sa nanay ko, ako nagpagawa ng bahay, hindi man kalakihan pero pinagawaan ko ng nanay ko ng bahay. Pinagawaan ko ng nanay ko ng bahay. Tapos, may tinulong ba sila na pera? Wala. 'Di ba? Natural, tutulong sila sa on the spot kasi nandun sila, katabi sila, kapitbahay, nandun sila sa probinsya eh. Pinilang ko yung mga gamit ng nanay ko, wala silang naitulong. Sila lang ang bumili kasi syempre kailangan ng nanay ko tulong ng para makabili. Pero yung nag-provide sila ng pera, wala. Ako ang tumulong sa kanilang lahat. Lahat sila nakatanggap ng tulong ko pero lahat sila ungrateful sa ginawa ko. 'Di ba? Ewan ko kung basta humihingi ako ng paumanhin sa nanay ko, humihingi ako ng patawad sa nanay ko na nagkaroon ka ng mga anak na may mga kuting-kuting sa ulo. Katulad ng yung kapatid ko na lalaki, binigyan ko na ng kahit anong tulong, ako pang ginawang dautan, ako pang hindi kinakausap ngayon, ewan ko kung galit sila dahil nagsiselos sila sa mga narating ko, or galit sila dahil gusto nila lagi akong tumutulong. Pero, syempre, may pamilya din ako dito. Hindi naman araw-araw, hindi naman buwan-buwan magbibigay ako ng suporta sa inyo. Ganyan nga, sinabi ko nga sa nanay ko, bibigyan ko sila ng support kada buwan. Pero, ihahatiin ko muna yung pera ko kung makakaabot ba, makakashare ba. Pero sabi ko, hindi ako mag-promise na magagawa ko yun kasi nga, syempre may pamilya ako dito, may mga anak ako dito, kailangan ko rin tulungan, may mga bills akong binabayaran, may bahay akong binili sa Cavite na kailangan namin bayaran. Syempre, unahin ko muna yung pamilya ko, pati saka yung matitira, saka na sa inyo. Kung walang matira, pasensyahan tayo. 'Di ba? Hindi ko alam, sabi ko nga, hindi ko alam kung happy sila sa narating ko or nagsiselo sila dahil sa mga narating ko. Kasi unti-unti ko nang natatanggap yung ayun nga, hindi ko alam kung thankful sila proud sila sa mga narating ko kasi yung kapatid ko sinendan ako ng message, sinabihan ba naman niyo, lumalaki na daw yung ulo ko. Saan lumaki yung ulo ko? Lumaki pa ba yung ulo ko pagkatapos ko kayong tulungan? Ngayon na iniisip ko na yung sarili ko at pamilya ko, na masinso naman kami, sa kanyo ako sasabihan ng lumalaki ng ulo ko. Nag-share lang ako ng problema ko sa inyo, sasabihan niyo ako lumalaki ng ulo ko dahil
kayo sa mga narating ko. Hoy, narating ko yung, para sabihin ko sa inyo, narating ko yung mga gusto kong narating ngayon dahil sa pagsisikap ko. Hindi dahil sa susuporta nyo, hindi dahil sa dinadamayan nyo ako sa mga problema ko, dahil ako lang mismo ang inabot ko narating ko yung mga pangarap ko dahil sa pagsisikap ko. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Pero yung sasabihan nyo ako na lumalaki ang ulo ko, no way. Pero sabihin nyo, free kayo magsabi ng ganyan sa akin dahil lahat naman tayo may karapatan na magsabi kung anong gusto nating sabihin. Pero sana isipin nyo muna bago kayo magsabi sa akin ng ganyan. Kung pinabayaan ko ba kayo or ano. Hindi man ako nagbigay sa inyo ng milyones. Ano pang ibibigay ko sa milyon-milyones? Wala nga akong kamilyon-milyon dito. May milyon nga ako. May milyon nga ako. Tinitirahan namin. Oh, wala akong milyon na cash ibibigay sa inyo kung yun ang iniisip nyo sa akin. Tapos sasabihin, kahit nakatulong ka na, sasabihin ka pa na, magkano lang naman binigay mo sa akin? Magkano lang may binigay mo sa amin? Pinakwenta mo. Hindi ako nagkukwenta, no? Pinapaano ko lang sa inyo. Ginigising ko lang kayo sa katotohanan na hindi ako nanunumboy. Ginigising ko kayo sa katotohanan na sana maging grateful kayo sa mga binigay sa inyo. Na galing sa puso ko, galing sa akin. Natural, sasama ang loob ko sa inyo dahil kung sasabihan nyo, lumalaki ang ulo ko porque nakatapos na akong pag-aaral, nakapagtrabaho na ako ng mas magandang trabaho dito, nakapag-pundar na ako ng gusto kong ipundar, madami na akong mga nagawa sa buhay, tapos nakahanap ako ng asawa na napakabait sa akin, na tinutulungan ako sa lahat ng bagay, sinusuportahan ako sa mga problema ko. O kayo, may alam ba kayo sa mga problema ko? Kasi wala di ba? Kasi pag mag-share ako sa inyo ng problema, ang ibabaliktad nyo, ang ibabigay nyo sa akin, more on problema, hindi nyo ako i-comfort. 'Di ba? Imbes na mag-share ako ng problema, ako natuloy ang mamroblema kasi napasama ko natuloy yung parang nakapagbigay ako ng problema sa inyo. Kasi nga, nag-share ako ng problema ko sa inyo. So, ang nangyari, nabaliktad. Ako natuloy ang mang-comfort. Hindi nyo ba alam na bago ko narating yung mga narating ko? Para lang malaman nyo guys, bago ko narating yung mga narating ko ngayon, nagpulot muna ako ng mga basura dito. Nagpulot ako ng mga bote para ipaninda ko yun, para magkaroon ako ng pera na gusto kong gamitin para mabili ko yung damit ng mga anak ko or maipadala ko sa nanay ko. Nagpulot ako ng basura dito ng mga bote. Hindi ganun kadaling pinagdaanan ko. Nakarating ako dito nang walang kapera-pera. Tumira ako dito nang walang kapera-pera. Hanggang ilang years yon 11 years. Walang kapera-pera. 12 years telomya. Ngayon, narating ko kasi pinagsipagan ko yan Pinagsipagan ko at hindi nga ganun kadali ang pinagdaanan ko. But I'm still thankful sa narating ko. Thank you Lord, and thank you sa asawa ko na nandyan na laging nakagabay sa akin at mahabang pasensya para sa akin. Ayan, and thank you pa rin sa pamilya ko na tinawag akong masamang ugali kahit nakatulong na ako. But yan ang alam nyo sa akin Yan ang gusto nyong sabihin Kaya you're welcome to say. Ayan. Sorry guys, nilabas ko lang yung sama ng loob ko dito dahil wala masama talaga yung loob ko na dapat pamilya mo yung mag-comfort sa'yo, pero pamilya mo yung nagkaroon ka ng maraming negative na sinasabi sa'yo. But anyway, that's life. Ayan, thank you guys again. Ayan, hanggang dito na lang muna tayo kasi may pasok pa ako sa trabaho. May pasok ako ngayon sa trabaho. Nag-vlog ako before ako papasok. But anyway, thank you guys again for watching and thank you. Kung meron po kayong gusto kong i-vlog guys, mag-comment down below para magawa ko yung gusto nyong makita. Ayan, magawa ko yung gusto nyong content na gusto nyong mapanood. Comment down below para tingnan natin kung ano yung kaya kong gawin. Ayan. Thank you again guys for watching and please don't forget to like, share, and subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. Ayan. Bye! Ciao! See you! Hey do!